Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Ray Pelayo. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Tigil pasada ng grupong Manibela, planong palawigin ng 1 linggo. Dagdag toll sa SCTEX, ipatutupad simula October 17. Ground raids ng Israel sa Gaza, sinimula na. Mga pamilya ng 2 Pinoy na nasawi sa gyera sa Israel, hirap pa ring tanggapin ang nangyari. Plano ng grupong Manibela na palawigin ng 1 linggo ang isasagawang transport strike sa Lunes, October 16. Kaugnay nito, naghahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng augmentation upang masiguro na may masasakyan pa ring ang mga pasahero. Ito ang balita ni JP Nunez. Itutuloy pa rin ng grupong Manibela ang nakatakdang tigil pasada sa Lunes, October 16. Ayon sa National President nito na si Mar Valbuena, unang magtitipon-tipon sa UP Diliman ang mga makikilahok sa transport strike para magsagawa ng programa bandang alas 7 ng umaga. Pagkatapos nito ay tutulak sila sa LTFRB Central Office sa East Avenue, Quezon City para doon naman ihambalang ang kanilang mga tradisyonal na jeep at mga lampag ng busina. Kasabay nito mayroon ding mga magtitipon sa Mendiola sa Maynila mula sa kanilang hanay sa southern part ng Metro Manila. Ayon kay Valbuena, inaasahan na nasa 1,000 unit ng mga tradisyonal na jeep sa NCR ang makikiisa sa protesta bukod pa ang nasa mga probinsya. Patuloy na iginigiit ng mga ito na suspindihin muna ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program at muling pag-aralan ang mga panuntunan na nakapaloob dito. Ayon sa Manibela, balak nilang palawigin ng 1 linggo ang isasagawang transport strike. So yung tigil pasada po, dire-diretso po ito kung hanggang saan abutin yung aming sikmura ng gutom. Pwede pong mangyari na buong linggo talaga. Yun po kasi ang originally na gusto namin gawin, 1 linggo talagang tigil pasada. Samantala, nagsagawa na ng interagency meeting ang Metropolitan Manila Development Authority kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa contingency plan kasabay ng tigil pasada. Magsasagawa ang MMDA ng single dispatch sa mga asset o sasakyan ng mga LGU at mga barangay. Ipopwesto ang mga ito sa mga strategic areas para mabilis na magamit ng mga pasahero na posibleng ma-stranded sa biyahe. Ayon sa MMDA, nasa higit 20 mga sasakyan naman nila ang magagamit para umasiste sa mga pasahero sa araw ng transport strike. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang diin ni National Economic and Development Authority o NEDA Chief Arsenio Balisacan na hindi dapat mahadlangan ang issue ng korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatuloy ng mga proyektong infrastruktura para sa sektor ng transportasyon. Sinabi ang pahayag matapos ang panawagan ni Senator Grace Poe noong Martes na suspindihin ng Department of Transportation o DOTR ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP na lubos na apektado ng mga akusasyon ng korupsyon. Ayon kay Secretary Balisacan, naniniwala siya sa mga proyektong infrastruktura na nasa iba't ibang yugto na ng implementasyon at pagkilala dahil matagal na itong kilala sa Public Investment Programs o PIP na layuning maabot ang target ng Philippine Development Plan o PDP 2022 to 2020 o 2023 to 2028. Bago ang paglabas ng kontrobersyal sa LTFRB, sinabi ng DOTR noong September na itutuloy pa rin ito ang implementasyon ng PUVMP kahit na wala itong nakukuhang pondo para sa taong 2024. Iginit din ni Balisacan na hindi kayang palampasin ng gobyerno
ang pagkaantala sa mga proyektong infrastruktura na may layuning palakasin ang sektor ng transportasyon. Dapat anyang maglatag ng mga plano ang mga ahensyang may kinalaman upang tiyakin na matatapos ang mga proyektong infrastruktura sa tamang oras. Good news para sa mga motorista, panibagong rollback na naman sa presyo ng mga produktong petrolyo ang inaasahang patutupad ng mga kumpanya ng langis sa Martes, October 17. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry player, maaaring bumaba ng 90 sentimos hanggang piso at 30 sentimos ang presyo ng diesel, habang nasa 35 centavos hanggang 75 centavos ang posibleng mabawas sa presyo ng gasolina, at 65 centavos hanggang 1 peso and 5 centavos na rollback naman sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes. Magpapatupad ng dagdag toll ang Subic-Tarlac o Clark-Tarlac Expressway o SCTEX simula sa darating na October 17. Sa abiso ng Toll Regulatory Board, madadagdagan ng 25 pesos ang babayarang toll sa SCTEX ng Class 1 vehicle na bumibiyahe sa pagitan ng Mabalacat City hanggang Tarlac, habang additional 50 pesos naman sa Class 2 na mga sasakyan at dagdag na 75 pesos sa Class 3 vehicles. Samantala, magkakaroon rin ng karagdagang 40 pesos, 81 pesos at 21 pesos sa babayarang toll para sa Class 1, 2 at 3 sa mga sasakyan na bumibiyahe naman sa pagitan ng Mabalacat City, Tipo at Hermosa, Bataan. Para naman sa mga motorista na bumibiyahe ng end-to-end pagitan ng Tipo at Hermosa, Bataan, madadagdagan ang babayarang toll ng 65 pesos kung Class 1, 131 pesos kung Class 2 at 196 pesos kung Class 3 ang sasakyan. Ayon sa TRB, ang inaprobahang toll hike sa SCTEX ay bahagi ng periodic adjustment para sa taong 2023. Inianunsyo ng North Luzon Expressway o NLEX sa simula bukas, October 15, magiging 100% radio frequency identification or RFID lanes ang ilang mga toll plaza para sa dry run ng cashless toll collection. Kabilang sa mga nasabing toll plaza ang Balintawak, San Simon, Southbound Exit, Porac at Florida Blanca. Sa ngayon, mayroong ongoing dry run naman para sa cashless collection sa mga toll plaza ng Ciudad de Victoria northbound, Ciudad de Victoria southbound, Santa Rita northbound, Pulilan northbound, Pulilan southbound, San Simon northbound, Mexico, Dau southbound, Tabang at Angeles. Hinihikayat naman ng NLEX administration ang publiko na siguraduhin kunin ang libreng RFID o loadan na ang kanilang RFID accounts. Naghahanda na ang mga airport sa buong bansa kaugnay ng nalalapit na long holiday. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, naasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan ngayong nalalapit na ang mahabang bakasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng CAAP na paiigtingin nila ang seguridad na ipatutupad sa mga paliparan at mananatiling naka-heightened alert kasunod ng ilang bomb joke at threats sa mga nakalipas na linggo. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga airline company para sa development ng karagdagang manpower upang ma-accommodate ang dagsa ng mga pasahero. Nakahanda na rin nila ang Malasakit Help Desk at bukas rin ang mga hotline para sa anumang concern ng mga pasahero. Muli namang pinaalalahanan ng CAAP ang mga pasahero na agahan ang pagpunta sa mga airport bago ang kanilang flight upang maiwasan ang anumang aberya. Sinimulan na ng Israeli military ang ilang localized raids o paglusob sa Gaza Strip ng mga sundalo bago ang inaasahang ground offensive. Ayon naman kay United Nations Secretary General Antonio Guterres,
Mapanganib ang nangyaring mass evacuations at sa halip nanawagan ng humanitarian access. Ito ang balita ni Rosa Licos. Nag-umpisa na ang militar ng Israel na ilunsad ang paglusob sa Gaza Strip bago ang inaasahang ground offensive. Ayon sa isang tagapagsalita ng Israeli forces, layo nitong tanggalin ang mga terorista at armas sa lugar at halughugin ang mga bihag ng Hamas militants. Babala naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga katunggali simula pa lamang ito. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. אני מדגיש, זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. Bago ito, nagbanta na ang Israel sa 1.1 million Palestinians sa North Gaza na lumikas patungong timugang bahagi. Bunsod nito, libu-libong Palestinians ang nag-evacuate sa pamamagitan ng sasakyan o kaya'y napilitang maglakad. رايحين على الوكالة وكل النصر كله مهدد لامتى لوقت ايش هذا يقفوا معنا العرب ما ضلش في دور ولا بيوت ولا ابراج المخابرات كله راح كل المنطقة هذه كان انتفست كله راح يقفوا معنا شوية العرب وين العرب تضامن مكفي ايش احكي لك. Ayon naman kay United Nations Secretary General Antonio Guterres, napakadelikado ng babalang mass evacuation. Nanawagan din ito ng humanitarian access. We need immediate humanitarian access throughout Gaza so that we can get fuel, food and water to everyone in need. Even wars have rules. International humanitarian law and human rights law must be respected and upheld. Civilians must be protected and also never use the shields. Mahigit na sa 1,300 na mga tao ang nasawi sa Israel sa pag-atake ng Hamas noong nakalipas na weekend. Samantalang halos 2,000 naman ang nasawi sa pambobomba ng Israel sa Gaza Strip ayon sa Palestinian authorities. أكثر من 583 طفل وأكثر من 351 امرأة من بين الضحايا. هذه جريمة حرب وإبادة جماعية ودمار غير مسبوق في الأملاك الخاصة والمؤسسات والمنشآت العامة والبنية التحتية. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaalalahanan ng Filipino community sa Jordan na iwasan ang mga lugar kung saan isinasagawa ang mga demonstrasyon. Kasunod ito ng pro-Palestinian protest sa iba't ibang bahagi ng Middle East matapos ang panawagan ng isang dating leader ng Hamas sa gitna ng Israel-Hamas conflict. Sa isang anunsyo ng Philippine Embassy sa Jordan, pinag-monitor din ang mga kababayan sa mga latest developments sa pamamagitan ng mapagkakatiwalaang sources at sundin ang instructions ng local law enforcement authorities. Pinapayuhan din ang mga Pilipinong palaging mag-ingat at ipagpaliban muna ang pagbiyahe kung hindi naman kinakailangan. Patuloy na nangungulila ang mga pamilya ng mga Pilipinong nadamay sa giyera sa Israel. Hindi pa rin matanggap ng mga pamilya ang sinapit ng kanilang mga kaanak dahil sa pag-atake ng mga teroristang Hamas sa Israel. May mga pakiusap din sila sa pamahalaan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Hanggang ngayon, hirap pa rin tanggapin ng mga kaanak ng mga Pilipinong nasawi sa giyera sa Israel ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa mga magulang ni Paul Vincent Castelbi na isa sa 3 Pilipinong casualties sa Israel-Hamas conflict, ayaw daw nilang mangyari din ito sa iba pa na wala namang kasalanan pero nadamay sa gulo. Sa ngayon po, dahil nagdadalamahati pa po kami, siyempre di pa po namin matanggap talaga na wala na yung anak namin. Napakasakit po sa amin na mawalan ng anak. Uulitin ko, masakit ang loob ko, gusto kong nakaganti. Kung meron pong magagawa ang ating pamahalaan para papagbayarin ang mga taong may gawa nito, sana po gawin natin. Kasi ayaw kong maranasan ng ibang tao. Ulirang anak na maituturing ni Mang Nick Sipol, lalo na't
Siya ang breadwinner sa pamilya. Wala daw itong kaaway, palakaibigan at siya ang kanilang laging nasasandalan. Sa pagkawala ng kanyang anak, para daw silang naputulan ng isang kamay at paa. Kaya panawagan ito sa Pangulo, Mr. President, ako po'y sumasami sa inyo. Tulungan niyo po at makamit namin ang justisya. Kung meron po tayong magagawa, please, Mr. President, gawin po natin. Maraming salamat po. Pero hindi pa rin nila agad makakapiling ang mga labi ng kanilang anak na abunang iuuwi sa bansa. Hindi kasi binigyan ng clearance ng doktor para bumiyahe pa uwi ng Pilipinas ang 8 buwang buntis na asawa ni Paul. Masakit man sa kalooban ng kanyang mga magulang na i-cremate na doon ang mga labi ni Paul. Pero pumayag na rin sila alang-alang sa asawa ng biktima at magiging anak nito. Uuwi yung asawa ko, maiiwan ba ako dito? Sabi po niya sa akin. Sabi niya sa kapatid, sa anak kong isa. Kaya pinakiusapan ako mabunungan ako. Pumayag ka na napag-cremate si kuya. Para kay ate, sabi. Sige, sabi ko, nakakaawa naman, oo nga naman kako. Uuwi yung kuya mo, hindi siya kasama, sabi ko. Kaya pinabayaan ko na po. Siyempre, asawa din po siya. Kaya may karapatan din po siya, di ba? Kaya pinabayaan ko na po na December na lang niya dalhin yung labi ng anak ko. Samantala, umihingi naman ng tulong sa pamahalaan ng pamilya ni Angeline Aguirre, ang Pilipina nurse na piniling manatili sa kaniyang pasyente at napatay ng mga armadong lalaki. Bukod kay Angeline, nasa Israel din ang nakababata nitong kapatid na si Angelica. Siya ang makakasama ng mga labi ni Angeline pauwi ng bansa. Humihingi po kami ng tulong sa gobyerno na mapadali na yung pag-uwi sa kapatid ko para makasama po namin siya. Sila ng dalawa ng kapatid ko, isa sa Angelica. Biyernes daw nang huling nakausap nila si Angeline. Sabado ng 1:00 pasado sa Pilipinas ang huling message nito at nagkaroon na nga daw ng kaguluhan doon. Dahil sa mga terorista na walang puso mo. Wala namang kalaban-laban yung kapatid ko. Walang kasalanan. Dinamay. Napakabuti po niyang tao. Kahit po yung lamok, hindi niya mapatay. Kaya nga hindi niya iniwanan yung kapatid ko. Yung amo niya eh. Kasi hindi po niya maatid ng konsensya po niya na iwan yung alaga niya. Ayon pa kay Wilma, ang panganay na kapatid ni Angeline, na plano na rin daw ng kanyang kapatid na umuwi sa susunod na taon at sa Canada na lang mag-a-apply ng trabaho kasama ang kanyang asawa na 1 linggo lang nakasama mula nang ikasal sila noong 1 taon. Sa Canada na lang daw nila sana planong bumuo ng pamilya. Kahapon, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na bukod kay Paul at Angeline, may isa pa na Pilipinong nasawi sa giyera. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikita ang National Economic Development Authority na malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang gulong nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Gayunman, naniniwala ang isang business expert na maaaring maapektuhan ng giyera ang global prices ng langis. Ito ang balita ni JP Duñez. Sa kabila ng nagpapatuloy na madugong bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group, naniniwala ang National Economic Development Authority na wala itong malaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sa ngayon ay maliit ang posibilidad na makaapekto sa supply chain ng Pilipinas ang gulo sa Israel at Gaza. I guess the question is whether will it spread? Will the conflict spread? And that's another matter, no? Because then if it gets into the supply chain, affecting the global movements of trade, and the effects can be even more substantial. But as of this date, you don't see any major impact on the economy. Paliwanag ng NEDA, hindi masyadong nakadepende ang Pilipinas sa pakikipagkalakalan sa Israel at Palestine.
We had very little exposure with both Israel and Palestine in all dimensions, whether it's labor employment or trade or investment or hindi. Unless nga that is spilled into the other countries and it affects the supply of oil, then yan, may magkakaroon ng impact sa atin. But as of now, we are not seeing that. Pero para kay Go Negosyo founder Joey Concepcion, maaaring maapektuhan ang presyo ng langis sa global market kung lalo pang lalala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Gaza. Gayunman, kumpiyansa ito na mananatili pa ring stable ang presyo ng mga pangunahing produkto sa bansa sa kabila ng giyera ngayon. So ako, ang tingin ko dito lang yung presyo ng langis, no? Yun ang threat dito. The volatility on oil will remain because of, medyo malapit din Israel and itong mga lugar dito sa oil countries. But I am confident that the rest of the commodities, halos pareho pa rin ang presyo namin. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na mananatiling stable ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil hindi naman major supplier ng langis ang Israel at Palestine. Gayunman, sinabi ng ahensya na maaaring maapektuhan ang global oil prices kung masasama ang bansang Iran sa gulo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naibigay na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mga lead o mahalagang impormasyon para matukoy ang nasa likod ng data breach sa community-based monitoring system nito. Pagtitiyak naman ng PSA, limitado lamang ang datos na apektuhan sa ginawang hacking. Ito ang balita ni Ross Salicos. Inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA na may mga lead na ito kaugnay na nangyaring data breach incident sa community-based monitoring system nito o CBMS. Isang sistema ng pagkuha ng mga impormasyon ng mga sambahayan sa local level ang CBMS. Nagsisilbing batayan ito sa pagpaplano, budgeting at pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan upang tugunan ang poverty alleviation at isulong ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa isang pahayag, binanggit ng PSA na naibigay na nito sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang mahalagang impormasyon upang matukoy kung sino ang nasa likod ng cyber attack. Giit ng ahensya, papanagutin ang mga nasa likod ng pag-atake. Samantala, pagtitiyak ng PSA, limitado lamang ang datos na naapektuhan ng data breach sa CBMS Management Information System. Upang matukoy ang sanhi at antas ng insidente, nagtutulungan na ang Department of Information and Communications Technology o DICT, National Computer Emergency Response Team Philippines, PNP Anti-Cybercrime Group, NBI Cybercrime Division at National Privacy Commission Compliance and Monitoring Division. Binanggit naman ni DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. na pareho lang ang suspect na nag-post at nag-leak ng data ng PSA at Department of Science and Technology o DOST. Kamakailan lang nang ihayag ng DOST, nagkaroon din ito ng data leak incident sa One Expert portal nito. Nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa DICT na paigtingin ang depensa ng mga ahensya ng pamahalaan at maging proactive laban sa cyber attacks. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinakilala ng Asian Breast Center ang kauna-unahang thermal breast scanner technology sa bansa. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang Thermalytics ay isang thermal imaging at artificial intelligence na ginagamit ng Asian Breast Center upang matukoy ang breast cancer, kung saan maaaring mailabas ang resulta sa loob lamang ng 24 to 36 hours.
Thermalytics, no, yung bagong technology dito sa Asian Breast Center, ito po ay gumagamit ng thermal imaging at artificial intelligence. So, bagong teknolohiya para ma-screen ang mga kababaihan ukol sa breast cancer. Pagka ang pasyente po ay may lagnat, hindi po sila pwedeng magpa-thermalytics dahil po ay mataas na yung kanilang temperature sa katawan. So, they are asked to come back when they're feeling better, no? So, bawal po siya sa mga taong may flu or lagnat dahil iba po yung temperature ng katawan. Lalo na kung sila po ay may menstruation, iba rin po yung temperature ng katawan nila. Ang thermalytics po ay very sensitive kasi sa heat dahil yun po yung kanyang ginagamit para basahin at magbigay ng recommendation. Advantage rin ng thermalytics, no? Ang resulta niya, kaya niyang ilabas yung recommendation within 24 hours to 36 hours, no? So, pero po, ito po ay recommendation ng AI. Kasama na po doon ang aming radiologist. Naglagay po kami ng isa pang layer for safety, no? So, yung nirecommend po ng AI, titingnan pa po yan ng aming radiologist at titingnan niya kung ito ay naangkop doon sa kanyang kaalaman sa pagbasa ng mammogram. So, yung recommendation po ng AI ay sinicertify pa niya kung ito ay correct and accurate. Isa rin sa advantage nito kumpara sa ibang breast diagnostic procedures. Walang age limit sa kung sino lamang ang maaaring sumailalim sa test na ito. Kaya maaari itong subukan ng lahat ng mga kababaihan sa abot kayang halaga. Mga kasangbahay, no, iniimbitahan po namin kayo dito sa Asian Breast Center para subukan ang makabagong teknolohiya na aming ini-introduce sa Pilipinas na thermalytics. Ito po ay novel technology na wala pong ipit, so hindi po ito masakit, wala pong radiation, katulad ng mammogram. Although, again, hindi po namin siya sinasabing papalitan pa niya ang mammogram, no? Ito po lamang ay ginagamit sa mga bansa na ang screening ay medyo mababa, no? So, itong technology na to, dahil siya ay naangkop sa kahit anumang edad, pwedeng-pwede po kayo, no? Lalo na kung ay may nararamdaman kayo sa inyong breast and gusto magpatingin. Ito po ay ma-afford, no? Nakakarami dahil mas mura po ang kanyang halaga. Alamin ang mga dahilan kung ano ang mga iba pang benepisyo ng early management for breast cancer. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang lalaking Malaysian national ang naaresto ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City noong Huwebes ng gabi. Ninakaw umano nito na magpuslit ng 3.72 kilos ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 25.3 million pesos. Ayon sa mga otoridad, nanggaling muna ang suspect sa Antananarivo, Madagascar, lula ng Ethiopian Airline Flight ET852 bago dumiretso sa Ethiopia na parehong red flag countries at saka dumating sa Pilipinas. Itinanggi naman ng suspect na siya ang may-ari ng mga nakumpiskang iligal na droga at wala rin anya siyang ideya na ito ang laman ng maleta. Nagpunta lang umano ito sa bansa para magbakasyon ng 2 araw. Ipinahayag kahapon ng Bureau of Immigration o BI ang pangailangan na gamitin ng husto ang modernong teknolohiya upang labanan ang escort services ng ilang tiwaling immigration personnel. Ayon kay Commissioner Norman Tansinko, ang mga upgrades na kanilang ipinatutupad ay magpapasok ng e-gates at artificial intelligence o AI na mag-aalis ng di kinakailangang person-to-person contact ng pasahero sa isang immigration officer. Sinabi ang pahayag matapos magbabala ang Department of Justice o DOJ ukol sa pagbabalik ng escort services na umano'y inaalok ng ilang tauhan ng BI sa mga paliparan para sa mga biyaherong may problema sa kanilang mga travel document. Tiniyak ni Commissioner Norman
Tansinko na ginagawa nila ang malaking hakbang upang habulin ang mga tiwaling empleyado at pigilan ang iba pang tauhan na maligaw sa masamang gawain. Wala aniyang lugar ang korupsyon sa BI at makikipagtulungan din sila sa DOJ kasama ang paggamit ng teknolohiya para alisin ang mga tiwaling tauhan ng ahensya. Mahigit sa 300,000 piso na halaga ng substandard na gamit na nakumpiska ng Department of Trade and Industry sa mga establishment o sa Palawan ang sinira ng DTI. Bahagi ng kampanya ng DTI laban sa mga peke at substandard na produkto para rin sa kaligtasan ng publiko. Ito ang balita ni Andy Pagayona. Sinira at winasak ng Department of Trade and Industry o DTI sa Palawan ang kanilang mga nakumpiskang substandard na mga gamit sa sanitary landfill ng Puerto Princesa sa Barangay Santa Lourdes kahapon. Ayon kay Provincial Director Hazel Salvador ng DTI Palawan, ang mga nakumpiskang substandard na mga gamit ay umabot sa 320,000 pesos ang halaga. Nakuha ang mga substandard products sa 15 establishment sa probinsya simula buwan ng Enero ngayong taon. Hindi pumasa ang mga ito sa quality control ng DTI at wala ring certification markings. Karamihan sa mga nakumpiskang produkto ay mga bumbilya, lighter, electric stove at iba pa. Bukod pa sa kanilang ginawang pagkumpiska sa mga gamit ay mayroon ding mga establishmento na pinatawan ng multa. Samantala, hinikayat naman ng DTI Palawan ang mga mamimili na huwag tangkilikin ang mga substandard na mga produkto at siguraduhin na mayroong PD at ICC marks ang mga bibilihing mga gamit. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-U-turn ang isang flight mula Panama patungong Estados Unidos araw ng Biyernes, October 13. Ito ay matapos madiskubre ang isang kahina-hinalang package sa toilet na kalaunan ay isa palang adult diaper batay sa airport officials. Unang inanunsyo ng Civil Aviation Authority na kinakailangan bumalik ang COA flight sa pagitan ng Panama City at Tampa, Florida dahil sa isang inaakalang bomb threat. Pagkabalik sa tarmac, agad na pinababa ang mga pasahero at hinalaghog ng Police Explosives Unit ang eroplano. Gayunman, natagpuan lamang ng mga pulis ang isang disposable adult diaper na nakabalot sa isang black garbage bag. Boboto ng yes o no ang Australians ngayong araw, October 14, kaugnay ng constitutional changes upang kilalanin ang indigenous peoples sa bansa. Sa pamamagitan ng referendum, aalamin kung sang-ayon ba ang mga mamamayang lumikha ng advisory body o isang indigenous voice upang timbangin ang mga batas na makaapekto sa kanilang komunidad. Nasa 18 milyong Australians ang inaasahang makikibahagi dito. Batay sa opinion polls, mahigit sa 40% ang yes camp, samantalang halos 60% naman ang no side. Nasa 3.8% ng populasyon ng Australia ang indigenous people. Tinaguriang Rolls-Royce ng big bikes ang tampok ngayong linggo ng umaga sa Manibela. Makakasama ni Kuya Daniel Razon sa pagre-review ng Honda Goldwing si Ate Arlene Razon. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Umagang-umaga ngayon ng linggo, wala pang halos tulog si Kuya pero ito ang kanyang breakfast, ang shoot sa Manibela para sa Honda Goldwing kasama ang ating guest vlog. Siyempre nandito rin si Ate Arlene.
Abangan nyo to sa Manibela. Ilang dekada na rin naging benchmark pagdating sa passenger accommodations o sa may official back ride o angkas, ang Honda Goldwing. Special episode ko dahil kasama niya si Ate Arlene. Magbaback ride sa Honda Goldwing. Naka-backride na ako dito eh. Mas ano na po ngayon, may sandalan po. Sarap, para baka makatulog ako. Test ride na tayo ng Honda Goldwing. Courtesy of Sir Neil Mendoza ng Biker by Motovlog. Yan. Paki-like, share, and subscribe nyo na rin po siya. Alongside with Manibela. Meron ako official back ride ngayon o OBR. Etong si ate. Kaya tingnan natin kung hanggang saan siya sasakay at tatagal. Kung kagandahan itong abangan nyo sa Manibela, pwede kayong mag-sound trip dahil may speaker sa likod. Yan o. At may speaker dito sa harap. Yan ang Rolls Royce ng mga motor, ang Honda Goldwing. Yan o. So malakas ito maka-artista. At ang Biker By ang nagpahiram sa atin para masubukan to sa Manibela. Kaya sa naghahanap ng perfect touring bike for your road trips with your loved ones, baka itong Honda Goldwing ang maaari ninyong pagpilian. Kumusta ka naman dyan, OBR? Kumusta ang upo mo? Maganda ang upo mo? Sabi ng OBR ko, hindi daw nakakatakot na umangkas. Wag lang daw ganyan kabilis, sabi niya. Ang bagal lang natin, oh. 80 lang. Seatbelt, syempre wala. Ang motor yan eh. Naghanap ng seatbelt. At bago pa man matapos ang test ride ni Kuya Daniel, naabutan siya ng buhos ng ulan. Kaya abangan ang safety tips din ni Kuya kapag naabutan kayo ng ulan sa biyahe. Maging kanyang full review ng Honda Goldwing ngayong Sunday, 8:30 a.m. sa Manibela. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magkakaalaman na kung maiuwi na ng AFP Lady Gunner ang first UNTV Volleyball Championship. May puwersa pa ng Senate Lady Defenders ang do or die Game 3. Samantala, bago ang Game 2 Finals, bukas ay tampok ang goodwill game ng selections ng players mula sa 4 na iba pang koponan sa UVL. Gayon din ang ilang public service mula sa assistance booth na nasa venue. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isang panalo na lang at tuluyan ang masusungkit ng AFP Lady Gunner ang kauna-unahang kampyonato sa UNTV Volleyball League. Tinalo ng Lady Gunner ang Lady Defenders sa Game 1 ng Best of 3 Series ng Finals via 3 sets. Bagamat digita ng laban, aminado ang Senate na nahihirapan sila sa ace players ng AFP. Gayunman, best effort pa rin ayon kay Defenders head coach Roger Goreev ang kanilang team at high moral pa rin dahil nakabot sila ng finals. Masaya na kami, nakaabot kami sa finals. Ibang bagay pa rin yung nakaabot kami sa finals eh. Kahit kasi nakita nyo naman pumalo yung mga guest player nila eh. Active pa yun sa volleyball eh, hindi katulad ng mga player namin. Pero kami, despite the fact na sa skills medyo mas mababa kami sa kanila, at least nakarating kami dito eh. May 4 na team na naghahangad na makaakyat. Kami yung nandoon. So, gagawin na lang din namin yung lahat ng magagawa namin. Ang AFP hindi pa rin magpapakumpiyansa at pag-ahandaan pa rin ang Game 2. Continuous pa rin ang practice. Ganun pa rin. Sa practice, pinag-aaralan pa rin yung magiging kalaban ng Senate. So, prepare namin kung paano sila tatalunin. Meron na kaming ginawang strategy nung practice. So, siyempre, dapat pagurin yung
kabilang import. Yun yung lagi namin sinasabi, pagurin nyo yung kabila. Receive, targetin nyo siya para hindi na siya masyadong makapalo ng maayos. Gaganapin bukas October 15 ang Game 2 ng UBL Finals sa PhilSports Arena sa Pasig City, alas 4 ng hapon. Bago ang Game 2 ay magkakaroon muna ng goodwill game sa pagitan ng piling volleyball players mula sa PNP Lady Patrollers at DFA Emissaries laban sa Combined Judiciary Justice Servers at Ombudsman Grabbusters. Gaganapin na rin bukas ang awardings para sa mga tatanghaling Best Import, Best Setter, Best Open Spiker, Seasons MVP at iba pa. Kasama din sa pararangalan ang mga napiling benepisyaryo ng mga kuponan sa nag-iisang Liga ng Public Servants. Samantala, tampok rin bukas bago ang UBL Games ang public service booth. Mula 1:00 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ay maaaring lumapit sa booth ng SSS at Pag-ibig Fund para sa kanilang help desk. Ang Senate Public Assistance Center naman ay handang tumanggap para sa application ng medical, burial, educational at iba pang assistance. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aprobado na sa Grammys Award bilang Best Pop Duo Group Performance ang SB19 sa kanilang music video na Gento. Sila lang naman ang kauna-unahang P-pop group na nakapasok sa World Digital Song Sales Chart. At dahil sa mga natatanggap na parangal ng grupo, ay lubos ang kanilang pasasalamat sa lahat ng kanilang supporters, lalo na sa 18. Samantala, todo support na naman ang 18 sa grupo para makamit at makapasok sa Grammys Award. Pinatutunayan lamang ng SB19 na ang OPM ay may lugar sa international songs at kayang-kaya na makapagsabayan ng Pinoy sa mga international artists. Sa ngayon ay umabot na sa 7.7 million views ang kanilang Wish Bus performance na Gento, makalipas lamang ang 3 buwan at patuloy pang nadaragdaga. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Libreng sakay sa EDSA Carousel at iba pang consolidated franchise ng mga jeepney sa Metro Manila ibabalik sa Nobyembre. Ibabalik po natin ang libreng sakay. Uunahin po natin ang Metro Manila. LTFRB Chairman Chopi Laguadis III sinuspindi ng Pangulo dahil sa aligasyon ng katiwalian. Transport Group na Manibela magsasagawa ng tigil pasada sa October 16 dahil sa issue ng umano'y katiwalian sa LTFRB. Autopsy sa batang namatay umano sa sampal ng guro sa Antipolo City natapos na. Ang sa histopath naman, we have to get sample tissues from the body nung namatay po or no victim, tapos ipoproseso po siya, makakapagtukoy kung ano yung kinamatay ng tao. Israel nagdeklara ng total blockade sa Gaza. Supply ng pagkain at tubig hindi makakapasok. Mga ahensya ng pamahalaan inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magtulungan para sa kapakanan ng mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Israel. It is a whole of government approach, and it does not involve only the DFA and the DMW, including DMW OWAM, but we are meeting with other government agencies such as the DND, DSWD, DOLE, TESDA, and other offices as we work together to ensure the safety and protection of our kababayans in Israel and Gaza. Paglalagay ng Suggested Retail Price o SRP sa karneng baboy, pag-aaralan ng Department of Agriculture dahil sa mataas na presyo. Supply ng karneng baboy, posibleng kulangin sa Disyembre. Importasyon ng pork, planong payagan pa ng Department of Agriculture. Magkakaroon tayo ng suggested retail price kung nakikita ng pamahalaan
na merong problema doon sa ine-check na yan ng ating opisina sa enforcement at inspectorate kung talagang merong problema o manipulasyon. Office of the Vice President, Department of Education at 3 iba pang ahensya ng pamahalaan tinanggalan na ng confidential funds sa latest version ng General Appropriations Bill ng Kamara. Senado, itinanggi naman na mayroong 331 million pesos na confidential funds ngayong taon. Meanwhile, our panel, as authorized by the House plenary, reached a unanimous decision to remove or realign the controversial confidential funds. As such, the Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting 0 confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Philippine National Police, may persons of interest na sa nadiskubreng bulto-bultong droga na nasabat sa Manila International Container Port. They already have persons of interest, but I hope you understand we cannot give more details. Presyo at supply ng kuryente sa bansa, posible umanong maapektuhan ng gulo sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Singil sa kuryente ng Meralco ngayong Oktubre, tataas ng 42 centavos per kilowatt hour. Whistleblower na dating LTFRB employee, binawi ang akusasyon ng katiwalian sa ahensya. Mga alegasyon ng katiwalian, itinanggi ni DOTR Secretary Jaime Bautista. Pagsasampa ng reklamo sa mga nagtatangkang sirain ang kanyang pangalan, pinag-aaralan na ng kalihim. Yung mga ganyang akusasyon ay hindi ko papalagpasin at kami po ay mag-aaralan namin lahat ng mga nagsasabi ng walang katotohanan ay pwede po namin mag-file ng mga charges sa kanila. 7 pulis sa Cavite, tuluyan ang tinanggal sa serbisyo dahil sa panluloob at pagnanakaw sa bahay ng isang dating propesora. Chief of Police at team leader ng grupo haharap sa pre-charge investigation. 6 counts of grave misconduct, 2 counts of less grave misconduct, 1 count of grave irregularity in the performance of duty, grave dishonesty and conduct unbecoming of a police officer. 8 tauhan ng Philippine Coast Guard na isinasangkot sa umano'y pagbabayad sa mga bagong recruit nirelieve na sa pwesto. 8 yung na-relieve, pero of course yung mga iba pa ay nire-shuffle. At yung 8 ay subject for investigation. Alert Level 3, itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Gaza. 22 overseas Filipino workers sa Israel humiling ng repatriation. When the DFA repatriation process commences, may team naman tayo sa PE Jordan who will stand to help, of course. We'll be part of the team. But the lead sa repatriation there would be the DFA. Transport Group isiniwalat na tumatanggap umano ng payola ang whistleblower na si Jeff Tumbado. Suspended LTFRB chairman, iginiit na dapat ibalik sa pwesto. Tumatanggap po si Jeff ng payola na Tumbago. Si Jeff Tumbago, tumatanggap po siya ng payola na ang biyahe po ng mga van ay Pasita, Cubao. Pamilya ni Francis J. Gumikib hindi pa makapagpasya kung hihiling ng re-autopsy. Gurong nanampal sa bata, hindi na masasampahan ng kasong homicide ayon sa Antipolo Police. Pamimigay ng mga t-shirt, payong, panyo, iba pang bagay na may significant na halaga, bawal na sa kampanya ayon sa Commission on Elections. Tandaan niyo po ito, wala makakapigil sa COMELEC na lagi naming ikarga yung obligasyon na yan o responsibilidad na yan sa kandidato. So kung ako po yung supporter, iwasan nyo na lang po magsuot ng ganyan kasi baka yung kandidato nyo pa na minamahal ninyo ang makasuhan po ng Commission on Elections. Isa pang Pilipino caregiver kumpirmado ring nasawi sa nangyayaring gulo sa Israel. Mga Pilipino sa Gaza na nais magpa-repatriate umakyat na sa 72 ayon sa DFA. I regret to inform you that yes, it is confirmed there is a 3rd Filipino casualty. A 49-year-old woman from Negros Occidental.
Mga pulis na sumasideline bilang escort ng mga POGO operator maaaring maharap sa kaso ayon sa PNP. Pwede po silang makasuhan for violation po ng Memorandum Circular 2016-002, particularly yung serving as escort to any individual without proper authority from the concerned office po. Paghahain ng kaso laban kay LTF Army Chairman Chopin Uguados III at Transportation Secretary Jaime Bautista dahil sa umano'y korupsyon, itutuloy pa rin ng manibela kahit umatras na ang whistleblower na si Jeff Tumbado. Kahit na ano pang retraction o pagbawi ang gawin niya, hindi na ito makakaapekto sa atin dahil nagpapatunay lamang ito na yung programa pang-iipit ito para po magkaroon ng korupsyon doon sa loob ng ahensya. At naiuulat na data breach sa government agencies na dadagdagan pa. First, make sure up to standard yung mga security measures. We're not saying bilhin mo yung pinakamahal, yung pinaka-latest. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Filipos, Kapitulo 1, versikulo 27 na nagsasabi, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ko o harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y nangagkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado, aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako si Ray Pilayo. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.